Good morning, mi amigos, mi amigas. Moto Jam is here and welcome back to my channel. Usapang modifications tayo mga amigos, amigas ngayon. Alam naman natin, kapag sinabing BMW GS, loaded ito ng mga high-tech features katulad ng wide-colored TFT monitor display. Napakalaki at napakalinaw na monitor display. Dito natin ma-check lahat. At yung mga importanteng features ng bike mo, dito natin matatagpuan sa My Vehicle. Meron din siyang keyless ignition na swabing-swabe. Meron din siyang mga riding modes katulad ng Road, Dynamic, Dynamic Pro, Rain. Ako ang gamit ko lang palagi is road driving mode lang ako. Kasi alam naman natin dito sa atin, unpredictable ang road conditions. Meron din siyang adjustable windscreen on the fly. So kahit umaandar ka, kayang-kaya mong i-adjust yung windscreen depending on your preferred height. So minsan kasi syempre napakainit, kailangan natin ibaba ito para yung hangin is sakul sa ating mga helmet. Meron din siyang heated grips. So pagka nilalamig ka, especially sa Sagada, babiyahe ka sa Sagada, sa Bontoc, yan, sa Mountain Province, dyan na-experience ko, wala ako dating heated grips. Sobrang naninigas yung kamay ko sa ginaw. So meron na siyang heated grips. So napaka-useful nito sa malalamig na lugar. And meron siyang dynamic traction control. Meron siyang USB charger. Yan. Maraming features. Loaded na loaded talaga to. Meron din siyang cruise control. Napaka-importante ang cruise control. Lalo na pagka yung dire-diretsong kalsada, especially sa SCTEX, punta ka ng Mountain Province, grabe. Kailangan i-set mo lang yung, yung cruise control mo sa desired speed. Relax na relax ka talaga habang nasa cruise control. Isang napaka-importanting features din na bigay sa iyo ng BMW GS is yung tinatawag na hill assist, yung hill start control. Sa madaling sabi, automatic na handbrake. So pagka naka-incline ka, biglang ma-traffic, naka-incline, mag-press mo lang yung preno, automatic magka-handbrake yan. Pagka-release naman ito, press the clutch, then konting gas, release na agad ang automatic handbrake niya. Very useful, incline or decline. Galing, no? Meron din siyang full LED light. Sobrang liwanag. Kasama na sa BMW GS ang center stand. And isa pang feature na sobrang gusto ko kasama dito sa bike na ito nung binili ko is yung Akrapovic na exhaust. Kasama na po yan nung binili natin yan. 2023 model, kasama po yan. Yan po ang turok ng Akrapovic. Kadalasan kapag big bike owner ka, nagkakaroon ka ng tinatawag na upgrade tisitis. Tama ba yung pagkabigkas ko? Upgrade tisitis. Ito yung kating-katika na bumili ng mga pang-upgrade mo sa motor mo. Alam niyo yan, di ba? Siyempre, ang una kong in-upgrade dito sa bike ko ay yung tinatawag na protection. Ang unang-una sa listahan is itong crash guard. Yan, bumili tayo ng SW Motec crash guard na pamprotekta dito sa ating motor. So syempre once na matumba ang ating motor, protektado ang engine, protektado ang gas tank, protektado ang body ng motor. Next, minodify natin itong handguard. Pinalitan natin yung stock na handguard, pinalitan natin ng SW Motec. Napaka-importante rin po ito. So once na matumba kayo, protektado syempre ang iyong mga kamay at ang mga clutch at brake levers natin. At ito naman, fork slider ng SW Motec din. Importante rin po yan. Paproteksyonan niya ang ating mga fork. So once na matumba, protektado tayo nitong fork slider natin. Para lever arm protection. Yan. Magandang modifications din ito. Importante rin ito para maprotektahan ang ating shaft. Isa pa itong auxiliary light. Siyempre, kailangan natin ng visibility sa kalsada. Kaya kailangan magdagdag tayo nito. Kailangan din natin i-upgrade ang ating busina.
Kasi yung stock na busina is alam naman natin is mahina. Ito ang aking busina. So rinig na rinig tayo yan sigurado. Isa pang importante, napaka-importante po nito. Kasi yung original na taillight ng BMW GS is hindi siya ganun kaliwanag. So nagdagdag tayo ng Denali na taillight. Yan. So siguradong pansin na pansin ka dyan pag mag-brake ka. GS ang dala mo, long ride ang hanap mo talaga. Kaya magdadagdag tayo ng isang modifications natin, ang ating luggages. So meron tayong side pannier. Kumuha tayo ng soft side pannier bags na ang brand niya is Crega. Soft luggage bag ang kinuha natin. Napili ko ang Crega kasi medyo astigan dating eh. Ganda. Pagka malayuan ng biyahe, marami kang malalagay dito. Napaka-durable, napaka-tibay po nitong bag na to. Next is our top box. Yan. Bumili tayo ng GSADV na brand. So, napakaganda rin po nitong brand na to. Affiliated siya ng BMW. Bumili tayo ng tank bag. Ito ang napili ko, SW Motec. Kasi, para sa akin, sobrang swabe to. Iba-ibang sizes ito meron. Kinuha natin yung Pro Tank Bag. Yan. Dito mo lalagay yung mga importante mong gamit. Wallet, yan, Yossi, yan, cellphone, yung mga dokumento, RFID cards, nandyan. Madali mo lang makuha. Diba? At water resistant po ito. Siya pang upgrade natin, syempre, yung comfort. So sa comfort, ang nilagay natin is yung grip puppy na handle grips. Napakaganda po nito kasi malambot siya. So iwas ngalay. So habang long ride tayo, maganda yung grip mo sa manibela ng iyong motor. Tara, punta tayo sa M2 Car Garage. Sa Makati lang to. Palagay tayo ng Chigi AIO-5 Lite na dash camera. And my ultimate upgrade, now I have my Apple CarPlay, GPS monitoring, tire pressure monitoring, blind spot monitoring, dashcam, and a Sentry mode all in my BMW GS 1250. This is my AIO-5 Lite by Chigi. Sir Eugene, thank you very much. No problem, sir. Siyempre, hindi kompleto kapag hindi natin i-demo ito. Andito tayo ngayon, madaling araw. Nasa Skyway, papunta tayo ng South Luzon Expressway. Sa ngayon, nakapatay ito, pero dire-diretso ang recording yan kahit wala ka nakikita sa screen. Tara, tignan natin ang front camera. Yan ang front camera. Makikita natin meron tayong blind spot monitoring. Iilaw yan sa gilid pag merong kotse na nasa likod. Ayan, makikita mo. Ayan o. Kitang-kita mo naman kung gaano kalinaw ang camera, ang video resolution ng Chigi AIO-05. Yan. HD 1080p na po ang resolution nito. Kita mo naman kung napakaganda, ang linaw kahit sa gabi. So ngayon titignan natin ngayon sa likod. Itutin mo lang to. Ayan na, makikita natin yan ngayon, yung camera sa likod. Same resolution din po, 1080p, high density. Ayos, di ba?